Good morning mga Karay Technology. So, ah arawan ngayon kami. Arawan ba o Pacquiao? Pacquiao pala. So, ito po ang ginagawa namin ay disc gardening. Kasama natin si Roland. Yan. Expert at saka expired. Si Sir Ira. Patingin nga niyan Sir Ira. Yan. Yan. At ito naman si Sir Ivan. Siya na may naglalagay ng ating final touch by touch, yung paglalagay ng ating sphagnum moss para ma-label, ma-emphasize yung ating mga halaman. So sa disc gardening kailangan natin ng isang dish pots o mababaw na pots, glaze or ito paso na may butas. So ang kanyang mixture ng lupa magaan lang po, sandy loam na lupa o medyo mabuhaghag. Yan, with the organic matter, compost at saka carbonized risal. Yung carbonized risal, pwede rin kayong gumamit ng tawag dito vermi para mataas ang nutrient kasi hindi mo na siya gagalaw. So this gardening is a method of planting in a small dish or pot, or it is a mini nature or method of landscaping in a shallow pot. Ito, yan ang disc gardening. So maglalagay muna tayo ng kaunting lupa para sa kanyang base. Yan. And then pipili tayo ng focal point. Dapat meron kang isang ilalagay sa gitna na magsisilbing focal point. And then mahalaga yung contrast, yung iba-ibang kulay ng atin pong mga halaman. So maglagay tayo sa gitna ng isang focal point. Yan. So hindi ko lang maayos dahil yung isang kamay ko nakahawak sa camera. So yan yung ating magiging focal point. Tapos maglalagay tayo sa isang side ng isang contrast. Yan. So dagdagan natin ng lupa. So meron ng dilaw, maglagay din tayo ng color red. Yan. So depende sa method ng inyong gagawing disc garden. Gusto nyo namang ang design niyo ay tropical, ito yon tropical kasi maraming ating halaman, iba-ibang klase. Gusto nyo naman ng medyo cacti, ang ilalagay mo naman is group ng mga cactus. So kailangan grouping ang mga halaman na same requirement. Katulad nito tropical, yung mga requirement nila ay pare-pareho pong low light intensity o mababa yung kanilang light requirement. Yan. So meron silang distribution ng sunlight para hindi sila mag-agaw-agaw ng pahawak nga sir ng light requirement, at meron silang both side or equal side. So yun yung tropical. So itong side pwede mo siyang i-side, meron dito, andito yung color contrast, meron din siyang focal point na dilaw. Yan. To emphasize yung mga bawat area, kailangan mo maglagay ng sphagnum moss sa ilalim. So yung moss siya yung magiging mag-hold ng moisture, at siya rin yung hihiwalay doon sa bawat halaman. And then huhugasan mo na siya, at kung gumamit ka ng mga may ugat, mas maganda. Kung wala namang masyadong ugat, kailangan mo muna siyang i-rest ng almost 1 week bago siya regalo or i-display. Yan.
So tatabunan mo lahat para pag nagdilig ka, hindi dumi yung inyong disgarden dahil matatapon yung lupa. Yan. So pwede ka rin mag-add ng, kung malaki ang disgarden mo, pwede ka mag-add ng mga aesthetic na decoration katulad ng maliliit na paso at mga payables kung may space pa. Pero kung ganito pong tropical design, yan, puno na siya, okay na po yan. And then pa-open mo lang po ito sa basang sa tubig para mabasa, sa palanggana para magsipsip ng tubig, and then lilinisin mo na itong mga dumi. So yan na po ang finished product. So pakita natin yung iba, yung mga yun. Kung bibilhin ito, magkano? Kung bibilin po ito, 150 to 500 ang pinakamalaki. Kasi mahal ang Yan. So pakita natin. Okay na.